upo, okay? Pagpupwesto ng kanilang mga kamag-anak and everything. Ngayon, mga palangga, hinahunting nila. Even sundalo, okay, mga sundalo, mga general, di ba paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, yung last lang ng Davao at Cebu Rally, tinitignan isa-isa doon kung sino ang nandoon o sumuporta kay Pangulong Duterte o sa rally na yon at pinaliligwak o pinatatapon, pinafloat kung saan. Ganito ka-vindictive narcissist ang buwaka ng inang mag-asawang ito. May saltik ang mga Jotang Ginina. Hindi lang saltik, bangag na bangag sa panggigipit at pagtatanggal sa mga tao. Imbis na magkaroon, di ba, ang kanilang what do you call it? Ang drama nung campaign is unit team. Ito ba ang unit team? Buwaka ng inang to, unit team pagtatanggalin lahat. Hindi ba dapat yung mga nakaupo na kung productive naman sila at they're okay? Hindi naman kailangan maging loyal yan sa'yo. Kasi ang definition ng loyalty ng mga putang ina mga ito, uutusan kang magnakaw o gugurgur o magdi-deliver ka ng bag money. Yan ng loyalty sa kanila. Ang loyalty kasi na pinag-uusapan dapat, loyal sila sa kanilang trabaho at loyal sila sa kanilang bayan na sila ay nagpa-function ng tama at ginagawa ang kanilang trabaho. Yan yung loyalty. Hindi yung pinagtatanggal ninyo. Diba? Chinachani ninyo isa't isa. Diba? Na parang sabot ni Lisang, ang sarabutan niya. Chinachani. Dapat yan ang chinachani nyo. O yan yung sinishave yung hayop na yan. O kaya is totally nyo ishave ang Jotang Gini ng face labok ni Lisa Smugs at ni Kuting, ishave nyo na yan. Diba? Chaniin nyo na yan ng bonggang-bongga. Yan dapat ang ini-extract ng bonggang-bongga dyan. So imagine mo, wala silang tigil, maghunting ng mga empleyado na nagsishare, nagpo-post. Imagine mo, nagsishare, nagpo-post nag-like man lang kay Inday Sara, o kung sino man. Okay? Baka mag-like sa akin. Pag nag-like, hindi naman ako nabanggit. Pero dati binanggit niya sa ating puting as na hindi sila, kung manood man sila ng vlog ko o hindi ka pwedeng mag-like o magtago ka sa, kaya yung iba actually, may sabi sa akin, Miss Marlica, sa YouTube kami nanonood, hindi sa Facebook. Kasi pag sa Facebook ka nanonood, di ba nakikita, kunyari, Ram is watching. Okay? Timberland is watching. Nakikita ng friends, yung common friends mo. So yun ang kinatatakot ng mga taong nasa gobyerno. Imagine mo, takot na takot sila. Nakita niyo yung nararamdaman nila. Takot sila mag-like at mag-share. Na kung tutusin, kalayaan nila yun. Freedom nila to express kung ano yung pakiramdam nila sa isang article o isang usapin. Hindi porket sila ay nagtatrabaho sa gobyerno, wala na silang karapatan mag-like o mag-share sa akin, kay Inday Sara, o manood dahil pag nalaman ng mga demonyo ay tatanggalin sila sa trabaho. Ito ba ang unity? Mafia talaga to. Ang unit team, ang nag-unite talaga mga mafia. So, hindi totoo ang unit team. Talagang binudol tayong lahat. Kaya sabi ko sa inyo, mga palangga, hindi na dapat patagalin ito. Dahil sinusulong pa rin nila yung cha-cha-cha-cha na yan. Yung buwaka ng inang PI na yan. Para, ano na naman yan? In connection sa pinag-uusapan natin. Diba? Pinagtatatanggal itong mga road tagging na ginagawa nila, Rodrigo, Marlica, isama mo na. Diba? So again, inulat ko na yun sa inyo na sa bawat pagtanggal mo ng mga functioning o mga maaayos na mga empleyado, naaapektuhan ang proseso o ang pagpapatakbo ng isang ahensya. Dahil imbes na sila ay nagfo-focus sa kanilang trabaho, naghahanap pa sila ngayon, naghahanap pa sila o tinitignan pa nila yung trabaho ng mga bagong upo ni Lisa Smugs, kung ito ba ay mga maayos o sabuatan sila, kung sila ay magkakasabuat lahat, wala silang gagawin, kundi magnakaw, magbenta ng kung ano-anong mga magbibigay ng pabor sa mga contractors, magpapasweldo ng mga flyby ng mga bogus na empleyado nila. So see, kung gaano ka-apektado, we're talking sa isang ahensya pa, let's say dyan sa Bureau of Customs.
Okay? May mga matitino dyan. Kasi paano ba natin nalaman ang mga eksena din na pagnanakaw ng mga buwaka ng inang kasabwat nila Lisa? Oh, well, yung December, nalaman natin kay Clarita Carlos, yung information galing sa Nika na maraming kasabwat si Lisa Smugs dyan sa mga illegalities o smuggling sa Bureau of Customs, Agriculture at kung saan-saan pa. Ngayon, mga kababayan, kung ganito kabwa ka ng ina, itong gobyernong ito na walang ginawa kundi magtanggal. Diba? Hindi tayo makaka-move forward, hindi tayo makakausad kasi ang pinagkakabalan mga yawa ay magtanggal imbis na palaguin ang ating ekonomiya. Hindi palaguin, ayusin, bigyan ng trabaho ang mga dapat bigyan ng trabaho, itutok sa mga livelihood program. Pero mga putang ina, magtanggal. Sabi ko, pangjuang lang yan. May saltik yung ganyang pag-iisip. Wala sa hulog. Bakit wala sa hulog? Kasi bangag na bangag, mga palangga. Ano na idudulot nito? Recently may article na nag-pull out yung mga investors. Okay? Mga investors, foreign direct investors. Okay? Mga mamumuhunan sa ating bayan, nag-pull out sila ng kanilang investment. Anong signalis niyan? Anong signs niyan? Okay, marami tayong topic ngayon. Okay, Amalia Edwards, pag-usapan natin ang kadyutahan ng mga ito. So, nag-pull out ng investment. So, anong ibig sabihin yan? Sukang-suka sa gobyernong ito. Bakit sila nag-pull out? Maari? Okay, hindi maari. Nakita nila ang pagiging weak ng ating kuting. Ano ang naka-attach na mga dahilan dyan? Nakikita, walang peace and order. Magulo, wala sa ayos ang ating bayan. Paano wala sa ayos? Yan na nga lang yung daga at surot pagpasok mo pa lang. Sinong mamumuhunan, putang ina, pagpasok mo, may gumagapang na daga na kamukha ni Smugs. Di ba? Hindi lang ahas, minsan nagpapalit siya, nagaan yung ahas, tapos minsan daga. Kasi daga, dugyot. Mabaho yan. Di ba? Mabaho yung daga na yan. So, dun pa lang sa pagpasok, you're talking about FDI, putang ina, the FDI, kaya kayo nagsusulong ng jutang jini ng Puwersahang Initiative para pumasok ang mga investors o FDI chucho. Ang bago nyo baguhin, bago sana nila baguhin mga palangga, instead of pagpapalit ng pagpapalit ng ating nakasaad dyan sa ating konstitusyon. Pagpapalit dahil gusto nilang palitan para sila ay manatili sa pwesto. But again, you know that already. Imbis na tutukan ng hinahayop na yung mga taksil na yan, di ba? Isaayos nila yung airport again. Pero yun na nga, ibibenta na yan, ipaprivatize na yan. Kikita na naman ng mga putang ina na naman yan. Lahat na lang pagkakitaan. Ngayon, bago, balik tayo dun sa mga nag-pull out ng kanilang mga investment sa Pilipinas. Kasi, nung panahon ni Duterte, okay, pinadali, di ba, ang pagproseso ng mga businesses, maliit man o malaki. Nung time ni Duterte, di ba, yan ang problema natin sa bureaucracy, yung buwaka ng inang red tape na yan na dapat lagyan ng tape na yung mga bunganga ni Lisa Smugs. But anyways, sa usapang seryoso, okay? Itong red tape na ito, bumalik. Putang ina, kadami-daming mga papel para pagkakitaan ng mga hayop. Mag-a-apply ka lang. Sino may tindahan dito? Paano ba ngayon? Mag-a-apply ka lang ng business permit mo? O let's say maliit na negosyo. Kung ano-anong kadyutahang hinihingi ng mga jutang ginimes sa City Hall para lang pagkakitaan. Kaya imbis na magnegosyo ka, mawawalan ka na ng gana dahil sa kadyutahan ng mga buwaka ng ina sa City Hall. Dahil pinagkikitaan, kukuha ka lang ng ganito, maglalagay ka. Anong dyan? Bribery. Red tape, bribery. Sino may pakanan yan? Di yung buwaka ng inang Lisa Smugs. Dyan pa lang sa BIR. Bakit nakadikit yung mga negosyante sa kanila? Bakit nagkikisas kay Lisa? Para hindi pag-initan ang kanilang mga negosyo. Paano hindi pag-initan? Para hindi sila magbayad ng tamang tax.
Kasi nga naman, kung dumidila ka sa Kipay Labo ni Lisa, imbis na 10 milyon, ang babayaran mong taxes, baka 1 million na lang o baka wala na. Dahil binigay mo na kay Lisa Smugs through gift, through bribery o sa kanyang mga alipores. See? Ito ba ang unit team? Walang unit team. Dahil lumulubog, araw-araw lumulubog ang ating bayan sa kahayupan ng gobyernong ito. Sabi ni April 16, kahit mag-apply ka ng work, daming hinihingi. Ayun na nga. Di ba? Kayo dito na may mga negosyo. Okay? Na may mga negosyo. Pag nag-apply kayo, maliliit mga businesses lang. Di ba? Ang dami-daming hinihingi. Can you compare time ni Duterte at time ni Kuting? Kasi yan isa sa unang ni Duterte. Isa sa unang mga very powerful na binitawan niya yung salita na ayaw niya nang pahirapan yung mga Pilipino, kukuha ka ng negosyo, ng permit, business permit, kung anong kadyutahan. Dito sa Amerika, online lang, right there and then, tapos na. Di ba? May mga saglit lang. Munta ka, as in saglit lang, hindi ka abutin. At walang hihingiin sa'yo na, Sir, Ma'am, baka naman. Diba? Ganon. Pag pumunta ka sa City Hall, ay, ito po yung building, nyo, fire chuchu permit nyo, may ganito, may ganyan chuchu, may problema, may glitch, eklabush, parang glitch dyan sa Lotto. Let's talk about Lotto mamaya. Diba? Tapos, ay, kailangan nyo po maglagay ng ganito, ng ganyan. Baka naman po ganon. So, ganon. Sinong papasok na investor? Kaya kahit baguhin nyo yan, yung konstitusyon sa economic provision na sinasabi ninyo na hindi naman totoo, hindi pa rin papasok o magbabago ang sistema ng ating bayan. Mismo ang local na mamumuhunan o local na mga nagninegosyo, tayong mga Pilipino, maliit man o malaki, pinahihirapan ng buwaka ng inang gobyernong ito. Sarili nilang lahi, sarili nilang tao, hirap na hirap pa makakuha ng mga permit at kung ano-ano dahil nga sa paghihingi ng bribe ng mga buwaka ng inang nagmana kay Kuting at kay Lisa. Kung ang presidente mo ay harap-harapang kinukurakot ang pera ng bayan, through that Lotto na yan, through smuggling. Siyempre, yung mga tao sa City Hall, mayor, di ba? Mga mayor, mga alipores nila, wala nang takot yung mga yawa na yan. Wala, yung presidente, pa-travel ang putang ina, walang pakialam. Hindi ba lang tayo sinisilip dito kung nagdanakaw tayo? Hindi. Wala nang checking, itodo na natin to. Di ba? Extort na natin to mga nagdidegosyo na ito. So, sino papasok? Ha? I remember nung pumunta ako sa Thailand. I think, na-istorya ko na sa inyo, no? Amalia Fernandez, last year. February pumunta ako pumunta ako sa Thailand. Meron ko na-meet na mga friends doon na mga expat. Okay? Kumain kami. 'Di ba? Yung kwento na meron silang kondo, kung tama ang pagkaalala ko sa kwento, na nasa Pilipinas sila, magninegosyo sila dapat doon. Tapos yung ang tawag dito, yung kanilang housekeeper, yung mga housekeeper dun sa condominium na yon, sa area na yon, nakahiwala yung elevator. Remember that? May discrimination sa isang particular na condominium sa Makati. So doon pa lang nakita niya na parang ano ba to? Sa elevator pa lang, hindi nakahiwala yung mga kasambahay. Hindi sila pwedeng sumakay doon sa regular na elevator, may dinadaanan sila. Sabi nung foreigner na yon from Thailand, na naka-dinner namin, supposedly mag-i-invest sila doon. When I say invest, magtatayo sila ng business. Ang kasambahay nila, Pilipino. Nung nakita niya yung sariling discrimination sa sariling lahi, ibig sabihin, ang Pilipinas, ang may-ari ng building, ang nagpapatakbo ng buwaka ng inang condominium na yon, na hindi pwedeng sumakay ang mga kasambahay sa regular na elevator, na-realize nitong taong ito na dapat mag-invest sila sa Pilipinas, kaya nagstay sila doon for a while Na-realize niya na itong Pilipinas, na sarili niyang tao ay dinidiskrimina niya. So lumipat sila sa Thailand. Yun ang kwento niya. Kaya imagine mo, paano papasok ang investor sa atin? Doon pa lang dinidiscriminate na tayo ng sarili nating dugo.
Pinagtaksilan tayo. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Di ba? Pinagtaksilan tayo ng mga yawa na ito. See? Sino mag-i-invest? Ito mismo ang sarili nating kapwa. Diyan sa mga malalaking building or condominium, hindi ka kasi ang tingin sa'yo, katulong ka lang. Ganyan ka lang. Galing ka sa bukid, hindi ka pwedeng sumakay diyan sa bonggang-bonggang elevator na yan, regular elevator. Dapat doon ka. Kasi mukha kang ganito, mukha kang ganyan, magbubukid. See that? Yaan ang mentalidad ng mga alta-altahan ng mga mayayamang bangag sa Pilipinas na ang tingin sa atin, tingin sa inyo mga palangga, ay isa lamang laruan o isa lamang trapo na ginagamit at pwedeng itapon sa anytime. See that? Yeah, hindi ko makalimutan yung kwentuhan na yun. Doon sa Thailand na imagine mo gaano kasakit. Ando doon na sila, mamumuhunan, pero nakita nila yung injustice mismo sa sariling tao sa Pilipino, mismo ng gobyerno, ng mga negosyante, pang-aapi sa kapwa nila. Kaya lumipat sila sa Thailand. Kaya tignan nyo naman ang Thailand. Diba? Namana sa mga Kastila, hiwalay ang mga mahirap at mayaman, sabi ni Lord. Exactly. Yan, dahil sa pagsakop sa atin. Hanggang ngayon, yan ang putang inang puting na yan at ahas. Diba? Anong ginagawa? Ulit, party-party there. Pagpa-party, araw-araw ang ginagawa ng mga hayop na yan. Okay? Ibalik natin ang Duterte. Commander Aguila, yes, tama palangga, naranasan ko din yan. Sa Hong Kong, may sariling lift ang mga DH. Bawal sumakay sa lift ng mga employer, sabi ni Commander Aguila. See that? I think, nung pumunta ako ng Hong Kong in 2008, hindi ko gusto yung trato sa mga Pilipino doon. Nakakadurog ng puso. Hindi ko gusto ang trato nila. Siguro hindi man lahat, no? Pero nakita ko kung paano tratuhin ang mga Pilipino. Ang tingin talaga sa atin mababa. Bakit? Binabala tayo ng putangin ng taksil na gobyernong itong buwakan ng Genemis. Binabala kayo lahat. Paano kayong binabala? Pinapadala kayo, nandiyan kayo sa Hong Kong, sa China, kung saan mang lugar, di ba? Para what? Para maghatid ng pera sa ating bayan. Di ba? Okay sana yan eh. Na first year, second year, third year na pag-abroad mo, di ba? Nawalay ka sa iyong mga anak, di ba? Tulungan mo ang gobyerno, okay? Na nakapaghatid ka ng remittance, na itulong, di ba? Tayo nga ang sabi ang mga nagpapadala o mga OFW, kasama na tayo dyan, yung mga taong wala sa Pilipinas, yung mga immigrants na ang laki na itutulong natin na yung through remittance company para sa ating bansa. Saan na pupunta yung mga remittance natin? Di sa bulsa ng mga jutang ginineng to. Na kung tutusin sa taon-taon, billions of pesos ang pinadadala nating lahat, di ba? Pwede na palaguin, paikutin, at magkaroon ng mga livelihood programs para sa susunod na taon sana, imbis na let's say for example, 1 million ang lumabas ng bansa, baka sa susunod na taon, 900 na lang, then sa susunod na taon, 800 na lang, o 700, hanggang sa wala na masyadong aalis na OFW kasi yung mga kinuha nating pera from abroad through remittance ay pinaikot na natin at pinalago natin. Hindi inilagay sa bulsa ng mga kawatan, ng mga yawa, katulad na lamang dyan, sa pagbabribe ng buwaka ng inang People's Initiative na yan, na ang purpose ay nakawin ang pera ng bayan. See that? Saan kayo pupunta? Kayo, men and women in uniform, kayo lahat, teachers, nurses, doctors, lahat, ordinary workers, mga nagtitinda, lahat ng uri, lahat ng antas, kung anumang sektor ang nare-representa mo. Lulubog at lulubog na dahil sa ginagawa nitong hayop na ito. Hindi dapat binabago-bago muna yan. Well, sa akin, again, okay. Ito, dito na naman tayo sa premise na ito na, okay, baguhin natin ang konstitusyon. Yun ang sabi, di ba? Kasi sang-ayon naman ako yan, kung yan ay para sa tao. Let's talk about economic provision. Diba? Economic para dumami ang mga mamumuhunan. Diba? Walang papasok, again, walang papasok na mga jutang ginines kayong lahat na mga tiwali. Walang papasok na investor. Kung ang airport pa lang, may mga extortionista na at ang mga kamag-anak ni Lisa Ahas ay gumagapang, katulad ng mga daga at mga surot
na sinisipsip ang bawat dugo, hindi lang ng Pilipino, kundi yung mga investors. Walang papasok kahit baguhin nyo ang konstitusyon, mga yawa kayo, kung ganyan pa rin, at hindi naman magbabagal, kung ganyan ang presidente ninyong hegemonyo, hindi walang papasok. Diba? Papasok man yan, tapos pag nakita nila, pull out, like kung anong nangyayari ngayon. Diba? Pinupull out na ang mga investment nila. Kasi sa nakikita nilang bangag na bangag si Kuting. So you talk about what? Cha-cha-cha-cha. Buha ka ng ginimis. Walang silbi yan. Hanggat hindi kayo nagbabago, hanggang taksil kayo sa inang bayan, hanggang nagbabribe kayo sa Senate, sa Kongreso, walang saysayang buha ka ng ginimis na pinagsasabi niyong economic provision. Hindi yan para sa pangkalahatang Pilipino. Para lang sa inyo yan. Para patuloy ang pagkamkam o matantili kayo sa pwestong mga hinayupak kayong lahat.